Okay, hello, good day mga ka-airsoft, good day mga ka-bigman. Hello po sa inyo mga ka-airsoft. Ngayon po, syempre, tayo no, binabagtas ko tong, ayan, kita nyo, Bustos, Bulacan. Welcome to Bustos, Bulacan, no? Binabagtas ko to yung looban na daan kasi papunta tayo mga ka-airsoft sa Palayan, Nueva Ecija. Okay? Papunta tayo kay Pastor Noel. Pastor Noel, nakalimutan ko yung church no na pinapastoran niya. Okay? To this church yun. Palayan, Nueva Ecija. Ano to? Client na natin si Sir 3 years ago. Okay? Client natin siya 3 years ago. Ngayon, ang nangyari kasi sa unit niya ganito. Medyo napabayaan talaga yung unit niya. At saka dumating sa punto na nabasagan siya ng barrel. Okay? Ito yung sinasabi ko mga ka-airsoft, no? Kasi 3.5 years no? Way back, hindi pa naman kasi sa Bigman, hindi pa naman tayo nag-upgrade ng fixed barrel. Okay? So, yung mga unit na naibenta natin way back 3 years, 4 years, 5 years, 6 years ago, hindi pa siya naka-fix outer barrel. Yan yung sinasabi ko sa inyo, no? Na yung unit, pag hindi naka-fix outer barrel, hindi talaga siya tatagal ng pangmatagalan. Soon, pwedeng bumigay talaga yung barrel, no? So sa pagkakataon na to, yung kay Pastor is bumigay yung barrel. Yung unit niya is one of the high-end unit, the AW Custom 2401 Competition Grade Edition. Okay? Biruin mo ang ganito, pakilala ko muna sa inyo, no. Ang WE is a Taiwan unit, budget meal Taiwan unit. Ang high-end version ng WE ay si AW. Okay, WE, the budget meal version, high-end version is si AW Custom. Okay? So, high-end version pero nakita nyo naman bumigay, 'di ba? What more? Ano pa kung hindi naka fix outer barrel? Ano pa, 'di ba? Ayan, talagang bibigay at bibigay yung unit, no? Hindi talaga magsusurvive yung unit ng pangmatagalan. Kaya yan yung sinasabi ko na mas maganda sana kung yung unit naka-upgrade. Okay? Yung pwesto ni yung kung saan nandoon si Pastor ay 170 kilometers away sa akin. Ayan. Kaya ngayon, kumontak siya, no? So, yung unit nga niya nagka-problema, ipinapa-repair niya kasi syempre lifetime warranty tayo, nakikita naman yan, no? Kaya lang, itong ang problema doon. Based dun sa assessment na ginawa ko dun sa unit, parang feeling ko hindi na siya advisable i-repair. Okay? Mapapalaki lang siya ng gastos. So dumating sa point, so nag-usap kami, dumating sa point na sinuggest ko na baka gusto mong instead ng i-repair natin, magpalit ka na lang. 'Di ba? Kasi sa totoo lang mas wise 'yon. Kasi yung unit unang-una hindi gaanong naalagaan ni Pastor, hindi siya nagsisilicone oil, gamit lang ng gamit. So bukod dun sa nasira, meron na ring ibang mga parts na pwedeng bumigay na rin at masira na rin. Okay? Yun ang senaryo doon sa unit ni Pastor. Kaya ngayon papunta tayo sa kanya para pipili siya ng mga unit. Okay? Pipili siya doon sa mga dala natin na unit. Ngayon, doon sa mga hindi gaano pa no na nakakakilala sa Bigman, ganito po kami sa Bigman. Kami po yung nagsi-COD sa mga areas na kaya naming abutin. Okay?
So kami po yung pumupunta, ako po mismo ang inyong lingkod ang pumupunta dun sa mga areas, yun dun sa mga lugar na hindi kayang kaya naming abutin, no? Katulad yan, halimbawa sa norte. Sa norte, nasasakupan ng pwede nating puntahan ay ang Nueva Ecija. Anywhere, ibig sabihin anywhere, kahit saan sa Nueva Ecija. Okay? Isa pa is ang Tarlac. Anywhere in Tarlac, anywhere in Pampanga, anywhere in Bulacan, anywhere in Bataan, anywhere in Nueva Ecija. Okay? Ibig sabihin, kahit nasaan ka man nasulok ng Nueva Ecija, dahil kaya naman naming abutin yan, pupuntahan ka namin. Ngayon, pag pumunta kami, dala namin mga unit, maraming unit, no? So maraming unit, ibig sabihin makakapamili ka ng gusto. Ganyan po kami pag CCOD. Ngayon po, hindi lang naman po North Luzon ang nasasakupan ang kaya naming abutin. Umaabot din naman po kami sa South Luzon. Ano ba ang South Luzon? Cavite, Laguna, and Batangas. Ibig sabihin, anywhere in Cavite, anywhere in Batangas, anywhere in Laguna, kayang-kaya ka naming abutin. Okay? Tapos meron din tayong session sa Manila area. No? Manila area, ibig sabihin anywhere in Manila, Caloocan, Malabon, Navotas, etc. Makati, Pasig, Taguig, lahat yan. Abot natin yung mga yan. Okay? Ngayon, kasama rin dyan yung mga East area, East Luzon, no? Mga nasa East. Ano ba yung East? Mostly ang East is Rizal, no? Binangonan, Tanay, Taytay, di ba? Anywhere, Antipolo, yan, lahat yan, no? Kayang-kaya nating puntahan yung mga yan. Okay? Kaya mga airsoft, kung ikaw wala ka pang airsoft, pwede ka namang magpasabay sa amin, no? Pwede ka magpa-booking, pupuntahan kita, pumili ka on the spot. Tapos yung sa mga gawing tawid dagat like Visayas and Mindanao, shipping po tayo dyan sa area na yan. Okay? Ayun mga ka-airsoft, maraming salamat po. Samahan niyo po ako sa aking biyahe. Okay mga ka-airsoft, no, nakalabas na po tayo doon sa mga loob-looban. So ngayon, itong tinatahak natin daan, ito ay ang kung tawagin ay ang ano ba to? Bypass road, no? Ano to? Bustos. I think this is Bustos bypass road, no? Bali babagsak tayo nito. Marami na tayong nilampasan dito. Babagsak tayo nito sa San Ildefonso, bayan ng San Ildefonso, no? Doon tayo babagsak nito, itong diretso na to. So far nakikita nyo ang langit, habang ibang lugar binabagyo, dito sa atin maaliwalas naman. Ayan, kung mapapansin ninyo, maaliwalas at clear. Wala pang, hindi ko lang alam kung may babagsak na ulan, pero siguro naman wala naman, no? Ayan, maayos naman, kaya wala tayong problema sa biyahe. Okay? So far, hindi lang natin alam paglabas natin ito, kasi ang tutumbukin natin ito San Ildefonso, hindi natin alam kung merong traffic tayo ma-encounter sa lugar ng Maharlika Highway, no? Kung merong MacArthur Highway, may Maharlika Highway. Yung Maharlika Highway, isa sa pinakamahabang highway yan sa Pilipinas, no? Actually, ang Maharlika Highway is ano yan, karugtong rin yan ang Visayas and Mindanao, no? Ito Maharlika Highway na to, mamaya pag diniretso to, lahat ng bayan sa norte madadaanan nito. Hanggang Isabela, hanggang Cagayan, no? Yan ang Maharlika Highway. Okay? So far, ano na tayo, no? Wala pa tayo sa kalahati ng ating biyahe. Medyo
may kalayuan pa, malalaman natin mamaya. Samahan niyo po ako sa aking biyahe. At ito na. Okay, ito na ang Maharlika Highway. Ito na yung San Ildefonso, Bulacan, no? After ng San Ildefonso, Bulacan is San Miguel, Bulacan. After ng San Miguel, Bulacan is Gapan, Nueva Ecija. Yun na yung unang bayan ng Nueva Ecija. Tapos San Leonardo, tapos Santa Rosa, yan. Tapos yun na, Cabanatuan, Nueva Ecija. So dire-diretso lang tayo. Tignan natin. Sana wala namang matinding ulan. Sana makarating tayo ng maluwalhati. Ayan, sabi kita nyo, thank you. Okay, ibig sabihin lagpas, tapos na ang San Rafael. Ito na yung bagong arko ng San Ildefonso, Bulacan. Ayan. Kaya lang wala pa yung wala pa yung mga lettering, no? Pero ang ganda ng arko nila, grabe, napakalaki, no? Yaman talaga ng Bulacan, no? Okay, bayan pa rin ng San Ildefonso. Hindi ko lang na-i-video kanina, pero sobrang traffic, grabe. Ako po, walang helmet, may dalang baby. Mukhang nakainom pa si kuya. Para sa kaalaman ninyo mga Airsoft, no, itong bayan ng San Ildefonso na dumadaan sa Maharlika Highway ay napakaiksi lang, no. Hindi siya katulad ng San Miguel, Bulacan. Tabi naman, tayo mo tumabi. Yun, grabe, nakagitna sila yung mga tricycle. Hindi sila tumabi. Pag na-disgrasya sila, di ba? Tatawa pa sila. O galit pa yung mga yan pag nabubusinahan. Yun ang minsan yun ang maling pag-uugali na kailangang itama, no? Para mas maging mahusay na mamamayan. At ito na, ayan na, San Miguel, Bulacan. Yan. Si Miguel Arcangel. Okay, yan, kita nyo, di ba? Yun. Ayan, merong medyo may kahabaan to mga ka-Airsoft, no? Itong highway ng Maharlika Highway ng San Miguel, Bulacan, no? Medyo may kahabaan to, mga 30 minutes ka nang bumabiyahe. San Miguel, Bulacan pa rin. Ganyang kahaba to, itong highway na to. Tapos sabayan mo pa ng medyo manakanakang traffic. At saka yan, katulad ni kuya, biglang yun, no? Sabayan mo pa ng mga ganyan. Yan yung mga nakaka-delay, no? Ayan, katulad yan, no? Lumabas, gumitna, kita mo? Tricycle yan, ang bagal-bagal niya, pero nasa gitna siya, ha? Yan ang, ayun, meron pang angkas na anak, oh. Grabe, no? Yan ang mga kaya ako nagre-react ng ganun kasi hindi ako sanay sa ganun, no? Kasi although taga Bulacan kami, medyo nakadikit sa part ng Manila yung parte ng Bulacan kung nasan kami. Hindi ko naman sinasabing hindi disiplinado, no? Pero mas aware yung mga doon sa part ng Bulacan sa amin na dapat na nasa gilid lang sila, no? Hindi sila dapat gumigit na kasi to Maharlika Highway nga to, di ba? Highway, ibig sabihin mostly sasakyan mabibilis highway, di ba? Kaya ayun, no, dapat mabago sana ng mga ibang kababayan natin yung mga ganun para sa ikaliligtas rin naman nila yon. Okay mga Airsoft, ito na po, no? Tapos na po yung journey sa Bulacan. Ito na po. Ito yung unang bayan, Nueva Ecija, no? So ito yung unang bayan, I believe yung unang bayan ng Nueva Ecija is Gapan, no? Kung di ako nagkakamali, pero alam ko talaga Gapan, Nueva Ecija, no? Ayun, so may arko doon. Ay, may arko na rin na naman dito. Bago to, ha? Baka ililipat.
Hindi, ayan. Hindi, Nueva Ecija. Tapos ito, oo nga, bago. Oh. Ayan, ang mabuhay. Oh, tama nga ako. Mabuhay, Gapan City. No? Gapan, Nueva Ecija. Ayan. City na. Oh, city na pala ang Gapan. Okay, so dire-diretso pa rin tayo. Ayun mga Karsop, meron na naman bagong daan na natuklasan, no? Malasakit Bypass Road. Okay, so puro bypass road na actually napaganda, no? Kasi hindi na tayo dadaan ng Gapan proper. Ang sikip doon, di ba? Tsaka, Ang gulo ron, oh, San Leonardo, ganun. So hindi na, so puro bypass ang dadaanan natin. Hindi lang natin alam, pero meron tayo nakatransaction dito sa bypass road si ano, kung matatandaan mo, ay! Uy. si yung dalawang kinuha sa atin, Oh. di ba? Yung sa gasolinahan. Oh, yun, oh. Ayun, so bypass road. Sama ko kayo sa aking biyahe, tignan nyo, no? Mas madali ito. Sana mas madali, no? Mukhang mas mahaba, kaya lang ang dami nating madami nating maiiwasan na mga obstacle, tulad ng mga tumatawid, ng mga nagmumotor na ayaw tumabi, ng mga iba pang nakaharang sa kalsada. Grabe, mahaba-haba pala to. Madaming ikutin tong bypass road na to mga Karso. Pero okay lang, at least dire-diretso. Pero promise, sobrang haba niya, no? Grabe, medyo pumapatak na ang ulan, no? Kung nakikita niyo sa windshield natin, bumabagsak na po ang ulan. Ang haba pala nitong bypass road na to. Okay, Barangay 1 yan. So ito yung Gapan Fort Magsaysay Road, no? Itong lugar na to. Medyo hindi ko alam kung tama, pero sinunod ko kasi si Waze. Medyo In 1.4 nadagdagan kilometers, ng turn left on San Leonardo, Penaranda Road. yun, no? Nadagdagan yung biyahe namin, pero 28 kilometer naman. oo nga, kanina mas pababa eh. Hindi, inano tayo sa traffic. Oo, yun lang, no? Iniligtas kami sa traffic. Pero medyo ang kapalit nga nun eh. Medyo mahaba-habang biyahe. Yun mga Karsop, grabe. Hindi ko alam kung saan kami dinala nito ni Waze. Good thing na lang rin, may ibang mga sasakyan, no? Pero grabe. Kung saan niya kami dinala, puro rough road. Nako. Siguro itong pinagdalan sa atin ni Waze, ito ang mga proposal na someday magiging karugtong ng mga bypass road, no? Okay mga Karsop, last 8 kilometer na lang, no? So medyo hindi maganda yung dinaanan namin kanina. Gilid siya ng irrigation. Medyo masakit sa ulo kasi malubak at saka hindi ganong kagandahan yung kalsada. Ayun, dire-diretso na po tayo. Yun, ito na, malapit na tayo, no? May tulay na naman. Okay, yan na, Palayan, no? So, kay Tatay Noel Santiago, yan, dito na yan, no? Malapit na tayo. Yun, Palayan City, no? So, ayan, madaan na tayo. Okay, touchdown, Palayan City, Nueva Ecija, no? Dito tayo kay Pastor Noel Santiago. Sige lang po, tapusin po muna ninyo. Opo. Bumabata talaga si Pastor. Opo. Yun, ayun, si Pastor Noel Santiago. Pastor, okay. Batang-bata na naman si Pastor. Okay, so yes po, opo. Tama po.
Pipili si Sir. Pistol ba? Maglabas pa ako, Pastor? Actually, meron akong sight. Yan naman, Pastor. Ano po yan? Kung gusto mo, Di bali to. sniper. Sniper po. Actually, napakaganda po niyan. Bagay na bagay sa inyo. Kumbaga, hindi lightweight siya, Pastor, no? Oo, talaga. Opo, yan. Tahimik lang ako. Ibang rapid yata yun, madam? Rapido yun eh. Mamaya sana makaabot tayong Kabanatuan pa. Makabili longganisa. Ang hirap mga awayin yan. Hindi, kwan lang ito. Katulad nung kay John Wick na pistol. Pistol! Pastor, rifle yan. Kaya huwag makulit. Huwag makulit, no? Makita pa ako din. Hindi. Ayan. Bawal yun kahit na Yan na, pati ko. Okay. May pakapi si Pastor. Thank you po. Kaya lang hindi ko alam kung okay po ang Si ate. sukat. Hindi, galing po kayo ng Dingalan yan. Ang way namin lagi, ang Selma. Saan naman po ang answer Saan po? Sa Bontok. Hindi na kayo excited sa Dinggalan kasi ilang hakbang lang Dinggalan na sila eh. Pagka nainip lang ng kahit po, madalim lang ganito, tatakbo kami, mag-over. Pastor, anong part ng Dinggalan yung unlimited ano? Kan po yun. Meron yan. Labas mo Jones. Po. Jones na. Walang biro. Jones. Santiago. Agaraw? Arga. Single file nga lang to, Pastor. At saka gas type. Gas type to. Single file. Yan. Ang pinipili ni anak mo nung nandun, sa totoo lang, nakuha na. Ganun. Nakuha na. Pero parang ganito. Kaya lang, plastic siya. Ito kasi metal. Metal yan. Actually, ang konting kasipagan at nagpalit ng ilang mga punta na matagal na rin hindi ginagamit. Nailaliman po, gano'n. Nailaliman. Oh, nakalabas. okay. Kaya pala. Pati yung anak kong nasa Canada. Nagtataka ngunit, wala naman. Oo. Ang problema lang, yung loob, sabi ko. Ano tanong? Okay lang. Konsya, third engineer, Sabi ko nga mag-uulan. Ito yung aking bunso. Bulsa niyo po. Bunso. 5 sila, ha? Mag-uulan ako araw-araw. Oo. Ito dito. Yan to, Pastor. Pag nakaganto safe, yan. Pag ito, semi, yung isa-isa. Ito, rapid. Prrrr. Meron ako nalapan po nung napanood na vlog nyo eh. Tama naman yung katwiran nyo doon. Pastor, 300 ang laban nito. 300 rounds. So, Hanggat hindi mo tinatanggal. hanggat hindi mo tinatanggal, lalabas. Talagang ano yan, babies, gano'n. Tapos, ayan, nasa sa'yo naman kung ano gusto mo. Nag-text na ako sa inyo kanina, hindi ko alam kung natanggap ninyo eh. Ay, ano po ba yun? Ah, Okay. po. Pastor sa akin lang go for this. Kasi wag po kayo ma-open based po sa, siyempre, Pastor, hindi po tayo pabata, hindi po ba? Medyo, yan po. Dito magiging komportable kayo dito. Kahit medyo may nararamdamang rayuma. Ay, wala pa naman. Wala naman ng Diyos. Pag na ako, 57. Siyempre, bike. Pagka nautusan ako ni Mrs. na bumili ng baka sa Kabanatuan, Alam mo, Pastor, meron akong mga tropa, matataas ang sugar, ang cholesterol. Nung nag-bike, yes, naging stable yung sugar level, mga ganun. Regulate. Opo. Yan, you have the option kung gusto mong scope or conventional. Pero mas madadalian ka pag naka-scope. Pero adds-on yan. Yeah, accessories po ito. Opo. Saan kinakabit na ako? Mac, anong level natin kinabit to? Sagad ba? Ay, hindi.
Yes. Hindi nga sagad. Okay. Meron po kaming malaking church dyan sa Santa Maria. Santa Maria, Bulacan po? Opo. Oh, saan po doon? Actually, malapit sa tulay Palabas na ng NLEX. Pagka papalabas ka, galing dito sa, right side. Resurrection Ay! yata yan. Achox. Achox. Oo, yung bago mag-Wendy's. Tama, yun nga. Ayun, yung color gray building. Color gray. Bago lang yun actually, kapapagawa din ng... Totoo po, tama po kayo. Ito, Pastor, itong scope niya, meron na pong laser. Yan, papansin nyo. May laser, tapos merong day mode at saka night mode. Ito, pakita ko sa inyo ha. Nakikita sa gabi Opo, kaya katulad po nito, napapansin nyo po, tingnan nyo, anong color, Pastor? Green, di ba? Mm-hmm. Yan, sa gabi po yan. Sa umaga po, meron po siyang day mode, color red naman po ang isa-select nyo. Yan, then nakakalibrate din yan, nasusum, nafo-focus. easier. Telescopic siya, yung malayo, ilalapit na. Magkano naman ang inaabot ng ganyan? So, bigat din, ano? Yes po, opo. Kasi 7 na ganyan, di ba? Di bali rin. Pero ganito kulay. Meron yata tayo dito di bali, no? Pero man to rin. Ito. Yun nga lang, mahaba talaga siya. Medyo mahirap i-maneuver. No? Pero, wag ka na ma-offend pero mostly ang client ko dyan, seniors. Apo, seniors. Nag-enjoy sila kasi nagkakape, tak. Lipat ka lang. Kape ha. Kundi, kung lang nga tayo. Yung ando sa loob ng kape ng pastor. Kaya lang ako na nakakagawa. Ay, ganun po ba? Pampagising ka. Pato na. Iyon, mga ganun nga po. Mga matatanda nga. Ganyan, huwag kang magta-target ng malaki. I-challenge mo yung sarili mo, ano ba, mga takip. Yun, gano'n. Huwag kang maglalagay ng bote, Pastor. Mas masarap yung paliit ng paliit yung target mo. Yeah, pala po. 20 meters. Yes po, opo. Challenge dyan, sumuan. Yan ang masasarap na challenge dyan. Huwag yung malalaki kasi alam mo na, natatamaan mo agad yun eh. Kasi malaki na. Oo. Yan, ganyan ang masasarap na challenge dyan. Actually, nasa live yung nakaganyan eh. Yung ganyan, di ba? Yung isa, nakinuha. Pinaship. 87 years old. Tawag na to, medyo modern to eh. Oo, modern to eh. Tala. Baka di ko makabili ng motor. Baka di makabili ng motor. Ay, samantalahin mo sir, kasi kung kukuha si Pastor, may discount ka, sayang. Oo. Kaya mo ba ikausap ng mga katagong araw? Sa Santa Maria po? Apo. Yung pinuntahan po niya. Yung advisable ng i-repair. Ay, Ang dami ng sira, napabayaan. O ito sir, baka gusto mo, may rapid pack.
Yan, ma-discount ko ngayon yan. Oh, may mas mabibigat pa dyan, ha? Ako, wala kasi ang extra na yun. Para pasabi Masaya na. Eh ito kasi, syempre, boss, medyo mabigat talaga eh, di ba? Hindi naman na siya makikipag-rat-ratan ng patapatat, oh, di ba? Sa akin lang naman, suggestion. Pero kung gusto, NLEX ba kayo? NLEX? kung gusto niya to, wala namang problema. Kung mga mula rito hanggang dyan, eh possible. Ganun. Tapos bala mo, mabigat. Tutukan po. Huwag mo naman gagawin siya ganun. Ayaw na nila mag-rifle at the age of 60, 65, nangangalay. Opo. Mag-isip ko na ako. 7 na ako. Nasa 450 pa. Sabi po ba sir, magkano po ba ito? Okay, ito na. Ito na yung final na unit ni Pastor, no? Okay, makikita nyo, this is a Lancer Tactical full metal version na Lancer Tactical at saka makikita nyo yung bat stock na crane stock na, no? So, ayan. Tapos, syempre, pinalagyan niya rin ng scope. Itong scope na to, bali may day mode, may night mode at saka meron siyang features na laser. Ayun. Ito, ayan. Meron siyang laser. Kung sakasakali, pwedeng i-on. Ayun. Okay? Tapos, this unit is an upgraded unit. No? Normally, ang FPS nito is 380 to 400. Pero itong hawak natin ngayon is 470 FPS. Ganun yung lakas niya, no? Literal na M4 carbine siya. Mapapansin nyo yung sight niya sa front is fixed siya. Okay? Hindi katulad ng iba na nafo-fold. Pero ito naka-fix na to. Then, mahaba siya. RIS version, long barrel version. Okay? Yan yung unit ng ating Airsoft. Siyempre, ide-demo yung test fire natin para sa kanya. Okay? Ito po, kanina ina-adjust mo naman po, di ba? Depende sa'yo. Pero Pastor kasi, yung itong bat stock, pag compact ka, mas malapit yung mata mo sa scope, mas nakaka-focus. Pag medyo mas malayo, medyo konting galaw, nawawala sa focus. Kaya kung medyo masinsin or maliit yung target mo, huwag mo na siyang i-fully extend. Compact mo na lang, then focus ka lang. Okay? Yung scope, meron day mode, may night mode po. Tulad ng sabi ko, ito naman po yung bukasan. Kung sakali lang dumating yung pagkakataon na malobat siya, ito po. On yun, ay buksan nyo lang po ito. Yun ganito. Tignan mo. Flats. Ay, ibabaw niya. Apo, wala ba? Wala tayo. Flats. Yung kutsara. Pwede yan. Pwede. Pahiram po ako ng kutsara. Punasan ko lang na po. Ito po. Nabibili lang po ito sa 7-Eleven, 30 pesos po. Pero taon naman po ang tinatagal nito. Okay, balik na po natin. Then cover po na ulit. Okay. Ito po yung sa selector ng ilaw. Meron po siyang number 5, 4, 3, 2, 1, 5. Ibig sabihin, maliwanag. Ngayon, ito po, gusto ko man kayong tulungan, pero hindi na natin maisisiro kasi unang-una madilim. Pero dito lang naman po yung pag-calibrate. Dito sa taas at saka dito sa gilid. Ito po yung calibration ng going left and right. Ito po yung calibration ng going up and down. Doon sa sniper natin, nakakalibrate na to. Kaya lang, inilipat natin dito. Kaya mag-a-adjust kayo ng konting-konti lang, Pastor. Okay po. Ngayon po, yung battery po, dito po nilalagay. Hatakin lang po natin to. Ito po, hatak lang po, then slide lang. Ayun, yun na. Hayaan lang muna natin sa Pastor para masiksik ng gusto, ha? Gamitin ko na itong pang-testing ko. Ito po yung battery. Ang battery po, meron pong 3 bagay na kailangan natin sundin. Bawal po siyang masaid. Isang full charge po nito is equivalent to 10 magazine na 300 rounds. Okay? Bawal po siyang ma-overcharge.
May cut-off naman po yung bawat charger kaya hindi po ma-overcharge. Lastly, bawal po siya mag-init. Pag i-charge nyo po, siguraduhin nyo wala po siya dito sa loob kasi wala pong proper ventilation. Bunot nyo po, hayaan nyo lang po nakalapag. Okay? Ngayon po, ito po. Mamaya po i-test natin yung isang battery. Ito po, pasok lang po natin. Ito po, ipa-plug lang po natin. Hindi naman po kayo magkakamali kasi hindi po siya papasok kung hindi siya para doon. Tapos, secure nyo lang lahat ng wire, saka natin ibalik ito. Yan po. Single fire po. Rapid fire. Ito po yun, Pastor. Ito po ha. Ito po. Pag naka-safe, hindi nyo po mapipindot. Single fire. Rapid fire. Siguraduhin nyo lang po, Pastor, na pag nagse-select po kayo, nakabitaw po kayo sa trigger. Huwag nyo pong gagawin na nakapiga kayong konti saka kayo magse-select. Ang tendency po masisira po yung mga mekanismo niya sa loob. Okay po, edi okay na po ito. Dako naman po tayo sa magazine. Yung magazine po na ibibigay ko sa inyo, metal na po. Pero normally, ang magazine ito, plastic magazine. Metal po ito, kahit po malaglag, wala po tayong worry. Okay po, bubuksan nyo lang po yung ibabaw. Tapos, kuha po tayo ng bala. 0.20 po at saka 0.25 grams. Super long range, medyo short range, pero mas fatal ang damage the more na bumibigat. Ngayon po, yung bala po nito, pwede pa po kayong magtaas hanggang 0.30 grams. Okay po. Ito po. Saan nyo lang po ito, buhos lang po. 300 rounds po kasya rito. Marami. Sige lang, Pastor. Kaya mo na. Yan. Pag puno na po, yan. Pag puno na po ito, sara nyo po. Tapos, meron tinatawag sa ilalim gear. Kung tawagin ito kinakamot, winding tawag. Para yung ibinuhos nating bala, maitulak na papunta sa unit. Yan. Pansinin nyo, Pastor, mapupuno. Nilalapit na rin. Yan, mapupuno yan. Yan, ayun na, pansin nyo po. Ayun na po. Ready na po yan. Hanggang maramdaman yung humihigpit po siya. Okay? Every 30 rounds po, kakamot po tayo. Okay. Ngayon po, pasok po natin sa unit. Wala na pong kailangang ikasa kasi electric type po ito. Yung iba po kinakasa nila rito kaya lang wala naman po nagiging silbi bagkos nasisira pa po yung spring. Huwag nyo na lang pong hatakin ito. Tapos ito, hanggat maaari, ma-maintain yung laging nakasara para kung sakaling may alikabok or tubig, hindi po malalagyan yung laman loob niya. Okay? Tapos, yun lang naman, Pastor. Firing na po tayo. Naka-safe po siya. Look. Sobrang. Kalbo pa mo muna pa, Pastor. Hanggang mag-yan. Firing. Tumulos yata, yari na kay Lola. Nawala ah. Tagos po yan. Tagus ba? Check ko po. Dog, di ba ba rin nakatumago sa akin yan? Ano ba may pinahagit? Tagos po. Ayun po, yung ano ng prutas. Isang Yung prutas. tabi po ng cooler. Wala bang worm yan? Wala po. Tagus pala. Ano? Wala pa masisira dito, sir. Yan. Wala naman. Rapid. Bakit po? Sira. Naukit po. Diba? Opo. Oh. Basag-basag po. Oh. Dahil wala, magre-resist lang siya. Baka bumanda po sa atin. Bakit ka? Asistado pa si Pastor. Gawa. Pag yan nilagyan mo ng tubig yan, kaya nyo nang bumatin. Ito po, may hangin ba? May hangin eh. Nagre-resist lang. Uy. Rapid pass po.
Minsan maglagay ka, may tubig. Butas yan. Ayun po yung mahal, oh. Kasi ang nangyari, pag tumama, dumudulas siya dahil Ay, may butas ka na. Opo, ayan. Pero pag ito may tubig to, ay nako, bawal po talaga yan. Kasi yun pa natin. Magbababoy pa tayo Ay, dyan. butas na eh. Try mo rin, tumutok ka. Sige na. Okay, sa po yan. Parang hindi mo sana masaktan ng lento sa ismo. Hindi. Puno. Ay, lang puno. Oo. Kapag ano mo mas malakas eh, mas maliit ko. Dapat ito, mas malakas to. 0.25. Kaya lang, nasa braking period tayo. 0.25. Hindi yan. Bumanda. Tumatama ba? Bigay mo tinitingnan mo. Laser mo. Hindi, hindi ka mo nakasilip. Pero alam matanggal yung discord. Ano po yun? Pagpala yung video sa ulo, nakawakan. Kasi yung laser nakita? Ha? Yung laser lang. Tignan ko sir, pandiretso siya. Tignan ko lang. Kaya pagkain mo. Yan, layo. Ako nga lang ang problema. Dapat sir, ito ilagay mo dito. Loko to! Makunat po yan. Ano po yan eh? Okay, Coke yan. Pag na-putirya ngayon, bukas-bukas po. At saka lalo na control. Wala pa rin. Anong motor ba bibili mo? Bibili mo ako. Ginagawa ka ba? Magbabang, sakto. Protection sa papaya. Papaya. Tuwing pong matatapos kayo maglaro, para po wag siyang manghina, ito po yung pinaka-maintenance sa rifle. Alisin niyo po yung magazine. Bala po yan, ha? Tapos po, pagkaalis niyo po ng magazine, iputok niyo po siya ng isang beses para mawala po yung nakapondong bala rito. Yan na po. Ito po, importanteng gawin niyo to. Ilalagay niyo to sa rapid fire. Press niyo ng 1 second. Tapos single fire. Safe. Para po yung spring niya, umunat po. Kasi dahil nag-firing kayo, yung spring niya nakapiga. Pag iniwan nyo po nakapiga, manghihina yung spring. Kaya kailangan nyong lagay sa rapid fire 1 second, single fire, firing. Yun po yung pinaka-effective. Tapos yung unit, halimbawa after 1 year naramdaman nyo parang lumata. Ibig sabihin yung spring niya nanghina. Libre lang po yung pa-restore sa amin. Papalitan ko po ng spring yan, libre lang po, wala kayong babayaran. Pero kung gusto nyo palakasin natin siya, bibili lang po tayo ng spring na mas malakas. Mura lang naman po yun, mga 700 to 1,000. Opo, yun po ang kainaman sa electric.
pwede natin ibaba yung lakas niya, pwede natin siyang palakasin. Wala pong disadvantage yun sir kapag pinalakas yun. Siyempre sir, doon lang tayo sa safe side. Kumbaga, merong lakas, may certain na lakas Opo. na dapat safe lang. Opo. Pero merong lakas kasi na super lakas na baka hindi naman kayanin ng unit. Kaya doon lang tayo sa safe side. Kahit hanggang 550 FPS kakayanin mo. FPS ano po? Sa ngayon, nasa 470 to 490 siya. Yan. Kaya kanya mag 550. Tapos, yun po, yung bala po, huwag na pong i-reuse. No? Huwag po tayong gagamit yung nabibili sa palengke kasi malambot po yun. Ito pong gamit natin, ceramic po, marmol, tile, gano'n. Pero Kaya, nakakabili po online? meron naman po na. Ang problema po po, Kung bumabara. yun, opo, tama po siya. Yun po yung sisira dun sa unit. Kaya, iwasan mo na lang yung pasok. Pwede ka naman tumawag sa amin, magpa-ship na lang tayo. Opo, pag wala na po kayong gamit. Yun lang naman, ganda na unit, mga airsoft, no? Actually, ngayon ako nag-set up ng ganitong scope para rito, pero effective rin pala. Unit ng ating airsoft. Si Sir Noel Santiago. Sige po.